ready at pati sa mga public school teachers natin at public school employees natin. Kailangan ni Sara Duterte dyan ang confidential fund. At isang elemento ng confidential fund ay ang confidentiality of the information, including mga informant, mga assets, at pati na po ang tipo ng mga intelligence project and operational project na mayroong pinupunduhan at ginagastusan mula sa confidential fund. Kaya nga confidential siya. Kulukoy itong si Jokno, kulukoy itong si Dilima, itong sila Luistro, walang alam o nagbubububuhan dahil iba ang interes nila. Bubulat-latin nila ang confidential projects, ang intelligence projects upang ipapahamak ang naging project and programa ni Sara Duterte kasama ang mga informant at mga assets nito. Mga kababayan, ang CPP, NPA, NDA po ay seryosong banta. Parte sa palusot sa insertions, mga unprogrammed appropriation, ang kalakaran ng paninindikato ng DPWH, ang mga galamay na ito hindi aandar kung walang ulo na kumukumpas at nagbibigay otoridad at proteksyon. At isa dyan, si Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. At syempre, there will be no Martin Romualdez if there will be no Marcos Jr. exercising his power and authority as the president. Yan. Kasi nga siya ang pumipirma. Final say, final action na para mapatupad ang insertions, bilyon-bilyon ang pork barrel nila, ang mga sindikato na unprogrammed appropriation, it will be the signature of Marcos being the president para mapapatupad nila. Ngayon, pangatlong punto, bakit nag-aalangan ang ombudsman at si Marcos? Ay mayroong mga confidential and intelligence fund at uulitin ko po, ang kay Marcos Jr. nga, umaabot ng 5 billion pesos every year. At wala man lang itinatanong itong mga kulukoy na kagaya ni Jokno, ni Dilima, na Hontiveros. Usapan natin mga kababayan, itong bulatik ni Marcos na sasampahan na ng kaso, patong-patong daw ng mga kaso si Martin Romualdez, hindi nga niya ma-mention ang pangalan, at sabi niya ay masakit ito para sa kanya sapagkat alam natin, naging isa sa central campaign operator ni Marcos Jr. noong panahon ng Uniteam campaign noong 2022 presidential elections, si Martin Tambaloslos, no? Pero wala pang 24 oras ay nagpahayag na ang ombudsman na under investigation pa lang si Martin Romualdez. Meaning, wala pang kaso na isasampa o isinampa laban kay Martin Romualdez. Preliminary investigation pa lang at binigyan pa ng ombudsman ng 15 days si Martin Romualdez para sumagot at additional 10 days para sa rebuttal affidavit and additional 60 days for resolution of the case. So kita nyo mga kababayan kung gaano ka tinatarantado at ginagago ni Marcos Jr. ang taong bayan. Samantalang noong panahon ni Jinggoy Estrada, Lunes nag-announce nakakasuhan siya ng ombudsman ng plunder. Pagka Wibes may warrant of arrest, Lunes, pagka Wibes isinampa ang kaso, Lunes may warrant of arrest si Jinggoy Estrada. Ngayon nakakulong na. Iisa lang ang testigo, itong si Bernardo, dating USEC ito or undersecretary, at wala ring iba pang mga corroborative evidence. Ayun, nakakulong. Si Marcoleta, si Senator Marcoleta at si former Congressman Mike Defensor ay ganon din po. In-announce na Martes may isasampang kaso, Friday isinampa ang kaso, partida Sabado-Linggo pa yon, papunta pa lang sa paghain ng kanilang motion sa korte to review judicial determination of probable cause, ipinaaresto na ng Sandigan Bayan si Marcoleta. Kay Martin Romualdez po, noong March pa, sinabi na ng ombudsman na it appears si Martin Romualdez ang isa sa pinakasentro ng sindikato sa flood control at iba pang mga anomalya sa infrastruktura. Na yun din po ang pilit na pinagtatakpan ni Marcos dati sa ICI, sa Independent Commission for the Infrastructure, at pati doon sa Senate Blue Ribbon Committee. By April, nag-announce na si Boying, April this year, na sa unang linggo ng Mayo, maisasampa na ang kaso laban kay Romualdez at kay Chis Escudero. Nako,
aabot na ng 3 buwan. Ngayon, so from March, ano na ngayon, mag-aagusto na, that's 5 months already, mga kababayan. At alam na ng taong bayan na ang co-conspirator as mastermind sa flood control scandal na ito na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, ang mastermind ay ang pakikipagsabwata ni Marcos at ni Romualdez bilang magpinsan. Kung paano nila kinatay at ginawang sindikato ang mga budget processes at budget cycles. Kaya naman, nakakapagtaka na ginamit pa ni Marcos na pangpalubag loob, no, pangpasakaliin niya sa harap ng mamamayan ang kanyang sinasabi na sasampahan na ng kaso si Martin Romualdez. Ulitin ko, hindi nga niya mabanggit-banggit ang pangalan, nagdrama-dramahan pa na masakit daw sa kanyang kalooban, o pero anong nangyari? Wala pang 24 oras, ang sabi ng ombudsman, wala pa, preliminary investigation lang. Tapos bibigyan pa siya ng 15 days para makapag-submit ng kanyang counter affidavit, and then additional 10 days para sa rebuttal, at ganun din po, additional of 60 days. Wow! Aabutan na lang tayo ng siyam-siyam, ay mukhang walang mangyayari talaga na totoo at seryosong pagsasampa ng kasong kriminal upang mapapanagot ang isa sa mga mastermind. Alam naman natin po na hindi yan hahabulin ni Boying Rimulya, kaya siya inilagay dyan ni Marcos dahil hindi niya hahabulin at kakagatin si Marcos Jr. Ang co-conspirator and main and principal operator, si Marcos. Kaya nga nangyari ang pagkakaroon ng Saldico at mga sindikato sa House of Representatives, even sa Senado, at pati na ang mga kongresista na naging kaalyado at ginamit nila Marcos at Romualdez para patatagin ang kanyang political clout. At ang kanyang main operator, si Romualdez, ang kanilang main executor, si Saldico. Ito lahat ay ibinunyag at tinalakay ni Ginoong Saldico. So unang punto natin, bulatik at kasinungalingan ang sinasabi ni Marcos na magsasampa na ng kasong kriminal laban kay Martin Romualdez at sa mga nasasangkot. Pangalawa, ito ay pangpalubag loob para pakalmahin ang nagngangalit at talaga namang tuloy-tuloy na panawagan ng paniningil ng mamamayan sa pananagutan at kaparusahan ng mga mastermind, mga pinuno at mga nagpasimuno ng flood control scam na umaabot pala sa 1.9 trillion pesos ang nawalang mga pondo at halos nadurog ang flood control and flood management projects na walang napakinabangan ang mamamayan in the last 4 years ni Marcos Jr. Yan ang katotohanan. So, alam ng taong bayan na ang lahat ng mga nangyari, hindi yan mangyayari. Ang sindikato sa budget, ang mga diskarte sa palusot sa insertions, mga unprogrammed appropriation, ang kalakaran ng paninindikato ng DPWH, ang mga galamay na ito hindi aandar kung walang ulo na kumukumpas at nagbibigay otoridad at proteksyon. At isa dyan, si Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. At syempre, there will be no Martin Romualdez if there will be no Marcos Jr. exercising his power and authority as the president. Yan. Kasi nga siya ang pumipirma. Final say, final action na para mapatupad ang insertions, bilyon-bilyon ang pork barrel nila, ang mga sindikato na unprogrammed appropriation, it will be the signature of Marcos being the president para mapapatupad nila. Ngayon, pangatlong punto, bakit nag-aalangan ang ombudsman at si Marcos na tuluyan na at seryosong maisasampa ang kasong kriminal laban kay Martin Romualdez? Very simple, sapagkat involved po sila. At most likely ay pati si Boying Rimulya. Kaya ang challenge ngayon kay Romualdez, ayan, pinipitik-pitik ka ng pinsan mo. At ikaw ay nagpalabas ng iyong mga baraha na pang-bluffing lang ba? O yun ay totoo? Sabi mo, hindi mo papayagan na ikaw ay gagawing sangkalan o scapegoat. Hindi mo papayagan na ikaw ay tatapon sa ilalim ng bus at gagamitin ka bilang excuse sa mga katiwalian at pangungurakot ng mga opisyal sa gobyerno. At pangatlo, sabi mo, mayroon ka at marami kang sasabihin. O saan na ngayon yung tapang-tapangan mo, Martin Tambaloslos? Kaya naman po, wala nang ibang solusyon dito kundi palayasin at talaga namang
pilitin na mag-resign itong si Marcos at ipanawagan ng taong bayan ang Marcos resign. Sapagkat hanggat siya ang presidente, wala pong katarungan, walang hustisya at walang katotohanang lulutang na mayroong mananagot at mapaparusahan at mababawian ng mga ninakaw na kayamanan sapagkat poprotektahan ni Marcos sila. At inuna pa niya ang mga kritiko ng gobyerno niya at mga nagsasalita ng naaayon sa mga paglalahad ng kanilang nalalaman. Halimbawa, ang nangyari kay Senator Marcoleta, kay Senator Jinggoy Estrada, kay former Congressman Mike Defensor, sa amin. Ngayon, bago ako umalis, ay may hearing na naman ako, inciting to sedition sa isang regional trial court filed by CIDG ng Philippine National Police. Kami pong kinakasuhan, pinapakulong, hinaharas, tinatakot at pilit na nilulumpo ng kung ano-anong political and other pressures at mga pananakot. Pero yung mga totoong sangkot sa sindikato ni Marcos at Romualdez, baliwala po sila. Hindi po sila binibigyan ng seryosong hakbang ng NBI, ng DOJ, unang ombudsman upang sila ay masasampahan ng mga kasong kriminal. And so therefore, showcase lang ni Marcos to. Pang showbiz niya lang. No, kung baga, chika, yun po ang kanyang ginawa at ginagawa niyang akala niya bobo at tanga ang taong bayan para hindi makikita na ang kanyang ginagawa ay lantaran at garapalan na panluloko at panggagago sa taong bayan. Kasi, mantakin mo, if they can do that in a speed faster than the speed of the lightning, mas mabilis pa sa takbo at sirit ng kidlat, sa tanghaling tapat, ang kung paano napakulong, nasampahan ng kaso at ginipit ng turutudo si Senator Jinggoy Estrada, Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor, ay gano'n naman kabagal, mas mabagal pa sa paralisadong pagong. Paralisadong pagong, ha? A paralyzed turtle. Ang kung paano dinidribble-dribble, dinidelay-delay, pinaikot-ikot, pinapatambling-tambling ni Boying Rimulya ng kanyang opisina sa utos ni Marcos, ang dapat sana ay maisasampa na mga kasong kriminal laban kay Martin Romualdez. Kasi pag tinuluyan nila ng kasong plunder si Martin Romualdez, sigurado po tayo na ikakanta niya si Marcos at si Rimulya at iba pa. Unless sasabihin sa kanya, antayin mo lang kasi madidismiss naman yan. At sa air condition ka naman ilalagay na kulungan. At yan ay mga gawa-gawang kaso lang na pwede mo namang mapapalusot at mailalaglag sa Sandigan Bayan. But of course, magdududa at magkakaroon po ng pag-aalangan at pag-aalinlangan si Martin Romualdez, mantakin mo ipapakulong ka. Kasi kung papayagan ng Sandigan Bayan na kahit plunder ay magpiyansa si Martin Romualdez, sigurado tayo na papayag siya. Pero kung non-bailable ito at hindi papayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa si Romualdez, hindi siya papayag. At kung ipipilit yon, ilalaglag niya. At talagang ikakanta ng turutudo ang kasindikatuhan na kinabibilangan nila Marcos Jr. at ng marami niyang tauhan and most likely ang pagkakasangkot pati ni Boying Rimulya. At marami pang iba. So kitang-kita na ito lahat ay drama. Kaya kung mayroong sakit si Marcos na diverticulitis or chronic diverticulitis na siya mismo ang nag-reveal patungkol sa pamamaga ng isang bahagi ng kanyang bituka ng diverticulum, ay mayroon din siyang isa pang sakit na dramatitis. Lahat dinadaan niya sa drama. Lahat dinadaan niya sa chika. Pero may limitasyon po ang dramatitis na gimmick ni Marcos. Kasi hindi naman po tanga at hindi bobo ang mga Pilipino para hindi nila makikita na pinagtatakpan, pinoprotektahan at iniiwas ni Marcos ang kanyang anak na si Sandro Marcos na mayroong mga 31 billion pesos na mga insertions at mga anomalya na walang flood control pero may naka-allocate at may na-release na mga pondo. At sinabi nga ni Saldico, umabot pa sa 40 billion ang estimate ni Saldico nang na-deliver ng mga insertions para kay Sandro Marcos. Mga kababayan, malinaw din na pinoprotektahan, iniiwas at pinapangalagaan
ni Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pinsan na naging birador niya kasama ni Saldico sa Kongreso para ang hataw ng malawakan at malulubhang pangungurakot at pandarambong ay maipapatupad through insertion, ayuda, and program appropriation at mga pag-cash advance sa mga contractors at mga pagdiskarte na ang lahat ay mapapalusot sa pundo at pati ang Senado ay makukuop at makukurap nila. Yan ang naging papel ni Martin Romualdez. Siya ang taga-front para kay Marcos. Pero ang utak at ang lahat ng ito, hindi lang sila, kasi tinuturo din ni Saldico na nasasangkot pati ang asawa ni Marcos Jr. na si Lisa Araneta. Therefore, ang lahat ay gagawin ni Marcos. Di bali nang magdrama-dramahan kasi akala niya pwede namang kalimutan ng tao yan. After 1 week, makakalimutan na yan kung wala namang nagsasalita, walang nagbubulgar, at walang naghahayag ng mga panawagan ng pananagutan laban sa kanila sa ganitong kalukuhan na ginagawa nila. Kasi kontrolado na at talagang nadidiktahan at nagagamit na ni Marcos at nila Romualdez ang mainstream media na mga malalaki. And they have thousands of trolls. No, isa nga yung binaril na yon, troll nila yon. Yung ang bunganga ay parang imbornal, no? Anong pangalan nun? Silipata. Hindi ko nga kilala yun, ano? Kasi hindi naman natin sila pinapanood at sinusundan, pero alam natin ang ginagawa nila. Kasi marami tayong network of information that they are spending almost 1 billion pesos a month para sa troll operations, control sa media, at pati sa social media. Kaya hindi kataka-taka na makakalimutan lang itong dramatitis at buladas ni Marcos patungkol po dito sa ginawa niyang sinasabi na masakit man sa akin ito, subalit dapat natin sundin ang tama. Lakas ang tama mo. Pero yung katotohanan at hustisya at katarungan, wala. Diskarte, gimmick lang lahat, mga kababayan. Kaya wag na po tayo umasa na mayroon pang katarungan patungkol sa mga nasasangkot, mga birador at mga matadero ni Marcos sa pandarambong at pangungurakot led by his cousin Martin Romualdez, sapagkat iisa lang po ang ligaw ng bituka nila. Ang ligaw ng bituka nila ay papunta sa pagiging mga garapal at makakapal na kriminal na mga politikong magnanakaw. Pero ang lahat ay may hangganan, ang lahat ay dumarating sa katapusan. Tayo ay sigurado doon. At ang lahat ng katotohanan ay hindi pwedeng ibaon. Pwede mo itong itago sa pagkakataon na pansamantala, pero maghahanap ng pamamaraan ang Diyos na makapangyarihan at ang kasaysayan upang ilantad ang katotohanan. That is Marcos and Romualdez. After all, sila po ang pinuno ng sindikato na nagpalubog sa ating bansa, na nagkaroon po ng the biggest robbery of the government by the government itself. At ito nga po yung flood control scam pa lang, 1.9 trillion pesos na ang kanilang sinindikato. Pag-usapan natin itong pagdidikdik at pagpupumilit ng House Prosecution Panel na ninakaw at ginawang illegal at maanomaliya ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga confidential funds, mga kababayan. Once and for all, i-address natin ito, mga kababayan, at nang may paliwanag ng tama. Una, ang confidential fund po ay hindi illegal. Ito po ay ginagamit at allowed by law. At ang pinakamalaki na confidential fund ay ang sa presidente mismo. Close to 5 billion pesos per year ang confidential and intelligence fund ni Marcos Jr. And every year, at the end of the year, to the last centavo, ubos ang 5 billion pesos halos taon-taon na confidential and intelligence fund ni Marcos Jr. So nikatiting lang kung ikukumpara natin ang nangyari na 2 taon na may confidential fund si Sara Duterte sa Vice President at sa kanyang Department of Education. Pangalawa, hindi lang po si Sara Duterte ay may confidential fund. Sinabi ko na kanina kay Marcos, halos more than 80 to 100 agencies of government ang mayroong mga confidential fund. Ang magkakapatid na Rimulya, nung si Boying Rimulya ay nasa Department of Justice pa,
kasama si John B. Crimolia sa DILG, each one of them ay may around 500 million pesos every year na confidential fund. Hindi pa natin alam sa ombudsman kung mayroon din si Boying, malamang mayroon dyan sa panibagong budget niya na hihingin. So, hindi lang po si Sara Duterte ito. Kung hindi ipokrito at tarantado itong House Prosecution Panel at hindi gawa-gawang misteryo ang kaso nila, ba't hindi nyo inuna si Marcos Jr.? Saan niya ginagamit ang mga confidential fund niya? Kasi kung paano ginamit ito ni Sara Duterte sa standard of audit at sa standard of reporting, kapareho din po yan ang standard of audit and reporting sa lahat. O bakit singled out si Sara Duterte? Uulitin ko po, close to between 80 to 100 ang mga agencies of government na gumagamit at mayroong items sa confidential fund. So hindi tama yung sinasabi ni Ping Lacson na ang confidential and intelligence fund, nire-request mo lang yan kung kailangan. No! It is part inherent na ginagamit ng mga agencies of government yan. Hindi po mali yan. Lalo na kung yan ay ipapasa at papayagan sa budget. For example, siguro hindi rin bababa sa mga 500 million ang confidential fund ng Bureau of Customs. Pero grabe pa rin ang nakawan. Grabe pa rin ang smuggling. Di po ba? Terrible. Sa Bureau of Immigration and Deportation, BID, mayroon din confidential fund. NBI. At AFP, PNP, DOJ, DILG. Marami pa na mga agencies of government. Kaya nga, nagtatanong ang taong bayan, why all of a sudden, everything about confidential fund review at mga reklamo nakapokus kay Sara Duterte? Just because may pangalan na Mary Grace Piatos at Yoyoy Villamin o kaya kung ano mga alias, ginagamit din po yan ng mga iba pang agencies of government ang mga alias na ito sapagkat yan po ang tinatawag na tradecraft and protocol in the intelligence fund. Pag nag-manage ka ng asset or informant, kailangan mo siyang protektahan. Kailangan kang magbigay ng security protection kapag ikaw ay bumibili o kumukuha ng impormasyon. At yan ay allowed under the rules of the audit. Ngayon, bakit hina-highlight ang withdrawal, magkano wini-withdraw? Hindi po yon essential issue. Ang essential issue, saan ginamit? Paano ginamit? At paano ito nag-resolve into a standard of audit pertaining to the guidelines patungkol sa mga confidential and intelligence fund. Yun ang dapat ma-establish kung ito ba ay hindi ginamit sa confidential and intelligence purposes. Alam naman po natin na nang magkaroon po ng oportunidad na naitalaga si Vice President Sara Duterte bilang concurrent secretary to the Department of Education. Ang kalaban po dyan ay CPP, NPA, NDF all over the country. Nag-i-infiltrate ang CPP, NPA, NDF sa Alliance of Communist Teachers or yung ACT Teachers, both party list and organization. And we have more than 800,000 public school teachers, elementary and high school. At ang CPP, NPA, NDF, ginagamit niya ang ACT para mag-infiltrate, mag-build ng underground mass organization, mag-recruit para sa Communist Party of the Philippines, sumuporta sa New People's Army at sa National Democratic Front. At mayroong underground organization na illegal at ito ay listed as terrorist organization operating inside ACT at ginagamit ng Communist Party at ng NPA. Ang pangalan nito ay Kaguma, Katipunan ng mga Gurong Makabayan, Kaguma. And Kaguma, which is listed as a terrorist organization, ay lumalangoy at nagtatago sa isang front organization na Alliance of Concerned Teachers, kaya tinatawag minsan niya na Alliance of Communist Teachers. Kasi front organization talaga yan ng CPP, NPA, NDF. I should know. And it is affecting, every year, ang affectation and threat ay nasa 800,000 public school teachers, elementary and high school, na ginagamit ng CPP, NPA, NDF ang ACT as front cover, at sa loob nito nag-ooperate ang CPP, NPA, NDF gamit din ng underground organization na nakatago na Kaguma, Katipunan ng Gurong Makabayan. So when Sara Duterte was the Vice President, she was confronting all these security threats sa kanyang departamento all over the country, affecting 800,000 more or less
ng mga public school teachers and elementary and high school. Maliban po sa ACT as front organization na may nakatago at nakabaon na Kaguma, Katipunan ng Gurong Makabayan, listed as a terrorist organization together with the CPP, NPA, and NDF by the Anti-Terrorism Council. Nandyan din po ang mga front organizations ng CPP, NPA, NDF sa hanay ng kabataan at estudyante. Kagaya po ng Anak Bayan, Kabataan Party, not Akbayan, may Akbayan Youth, pero yun ay mga hilaw na komunista. Pero kaalyado din ang mga komunista. Grupo naman nila Hontivirus yun at nila Chel Jokno. Mayroon pong Anak Bayan, hiwalay ito at iba pa sa Akbayan at Akbayan Youth. Mayroong League of Filipino Students, mayroong College Editors Guild of the Philippines, mayroong National Union of Students of the Philippines, and so many more na mga ginagamit ng CPP, NPA, NDF, just like ACT. Ang Kabataan Party at Anak Bayan ang pinakanotoryos sa League of Filipino Students na mga front organizations na pinapatakbo at ginagamit ng CPP, NPA, NDF para mag-recruit ng mga underground at nakabataan upang pasampahin sa NPA at maging Communist Party kadre. Kagaya po ng sinabi ko, may Kaguma sa loob ng ACT. Ang Kaguma, illegal po yan at yan ay konektado sa armadong pagkilos ng CPP, NPA, NDF. Katipunan ng Gurong Makabayan sa mga sektor naman po yan ng teachers, public school teachers, both elementary and high school. Ang CPP, NPA, NDF may tinatayo din po na lihim at patago na organisasyon sa hanay ng mga front organizations nila. Ito naman ang KM, Kabataang Makabayan. So sa mga chapters ng Anak Bayan, League of Filipino Students, College Editors Guild of the Philippines, Kabataan Party, nagbubuo ang CPP, NPA, NDF ng UGMO or the Underground Mass Organization na tinatawag na Kabataang Makabayan. KM. And it is affecting thousands and thousands of our students. Kung kaya nga every time may mga enkwentro ng mga sundalo at pulis laban sa mga NPA na mga teroristang grupo, karamihan po ang namamatay dyan, mga kabataan na nire-recruit mula sa UP, UP Diliman, PUP, and even sa mga high school na mga sakop ng DepEd. And that these are realities and facts na hindi pwedeng i-deny ng gobyerno mismo, lalo na ng National Intelligence Coordinating Agency, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, na ang pagre-recruit sa kabataan ay isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. At bilang DepEd Secretary si Sara Duterte, obligasyon niyang ito ay harapin. And because of that threat of communist terrorist infiltration sa sektor ng edukasyon affecting hundreds and thousands or millions of Filipino youth, decades and decades already, at pati sa mga public school teachers natin at public school employees natin, kailangan ni Sara Duterte dyan ang confidential fund. At isang elemento ng confidential fund ay ang confidentiality of the information, including mga informant, mga assets, at pati na po ang tipo ng mga intelligence project and operational project na mayroong pinupunduhan at ginagastusan mula sa confidential fund. Kaya nga confidential siya. Kulukoy itong si Jokno, kulukoy itong si Dilima, itong sila Luistro, walang alam o nagbubububuhan dahil iba ang interes nila. Bubulat-latin nila ang confidential projects, ang intelligence projects upang ipapahamak ang naging project and programa ni Sara Duterte kasama ang mga informant at mga assets nito. Mga kababayan, ang CPP, NPA, NDF po ay seryosong banta. Decades and decades ang nagbabanta para wasakin ang future at security ng kabataang Pilipino ay ang CPP, NPA, NDF. Ulitin ko, hindi lang po front organizations kagaya ng Anak Bayan, Kabataan, Kabataan Party, LFS or League of Filipino Students at College Editors Guild of the Philippines, National Union of Students of the Philippines, infiltration sa Student Council, infiltration sa mga university publication. Diyan po ako nagsimula, kaya kabisado ko yan. They are also organizing ang CPP, NPA, NDF ng Kabataang Makabayan. Yan po ang first step para ikaw ay ma-recruit papuntang NPA at papuntang Communist Party, papuntang NDF. Klaro? So,
tama lang na mayroong confidentiality and element of secrecy ang mga misyon and programa na ginastusan at pinunduhan ng confidential fund at intelligence fund when Sara Duterte was still part of the Department of Education, being the concurrent secretary designated by Marcos Jr. Anong problema doon? Di ba? At ganoon din po sa Office of the Vice President. Katuwang naman siya ng gobyerno si Sara Duterte. So bakit tayo mag-aalangan na nagkaroon siya ng mga confidential fund mahigit 100 po na mga agencies and bureaus and mga component na mga organisasyon ng gobyerno natin ay mayroong mga confidential and intelligence fund, at uulitin ko po, ang kay Marcos Jr. nga umaabot ng 5 billion pesos every year. At wala man lang itinatanong itong mga kulukoy na kagaya ni Jokno, ni Dilima na Hontiveros at ng mga kasabwat nila na pinapalabas nila na parang ninanakaw ni Sara Duterte po ang confidential fund and intelligence fund. Pati po ang mga style ng pagtatanong, ang presentation na parang patago at palihim na hinahakot ang pera. O ba't hindi nyo yan tinanong doon kay Marcos Jr.? Anong ginawa niya sa confidential fund niya na almost 5 billion pesos every year? To the last centavo, ubos. Ba't hindi nyo tinanong yan kay Boying Rimulya, kay John Vic Rimulya? At sa iba pang mga agencies of government? Why only Sara Duterte? At bakit ngayon nyo ito ginagamit? Kung anong standard ng audit and report na ina-apply sa confidential fund ni Sara Duterte when she was having those funds, nung panahon na mayroon pa siyang pondo nito, even sa DepEd pa, kaparehong standard din dapat ang i-apply sa lahat. O bakit parang atat na atat kayo na palabasin na dinadaya niya ang kanyang confidential and intelligence fund? So nakita nyo na kung paano ang basis at gaano kabigat yung threat of the Communist Terrorist Organization, CPP, NPA, NDF infiltration sa sektor ng edukasyon, at pati po bilang Vice President siya, alam ni Sara Duterte ang bigat kung papaano po winawasak ng CPP, NPA, NDF ang ating mga institusyon sa pamamagitan ng infiltration, radicalization, recruitment, and underground operations. Decades and decades na ginagawa nila ito. At nilabanan yan ni Sara Duterte kasama ng kanyang tatay, kasama kami, nung binuo namin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya ako nagkakaso, kay si Lorraine Badoy, kay Atom Araulio, kay Carol Araulio, kay Teddy Casino. Ongoing pa ngayon. O bakit walang nagtatanggol sa AFP at sa PNP at sa NICA kay Sara Duterte? That indeed yan ay tama lamang, sapagkat kung wala ang mga confidential fund, mahihirapan kang bumili ng mga impormasyon, mag-recruit ng mga informant at mga assets. At hindi mo masusustain ang confidential and discreet intelligence projects kung wala kang pondo all over the country. Lalo na kung DepEd ka. Dahil involved ka sa pag-protect ng kabataan ng mga guro at mga kawani ng departamento. Lalo na ang mga kabataan na as early as 13, 14, 15 years old, pinagre-recruit yan ng CPP, NPA, NDF, lalo na sa mga public high school, mga kababayan. So ako, sa tingin ko, kailangan lang ni Sara Duterte ito may paliwanag ng maayos. Kasi the confidential fund and the intelligence fund na sinasabi ng House Prosecution na parang dinaya, ninakaw niya, ay lumusot naman po ito sa audit report and audit evaluation. Ang hindi nga natin nakita, yung malalaking mga confidential fund na magbabalik tayo sa paniningil at pagtingin sa confidential fund ni Marcos Jr. at ng iba pang mga agencies of government. Bakit kay Sara Duterte lang? Mga kababayan, ang threat sa pangsiguridad na kalagayan ng ating bansa, partikular sa mga pampublikong paaralan, mga guro, mga empleyado, kawani, at mga kabataan at estudyante, nung si Sara Duterte po ay nasa Department of Education, and even until now that she is the Vice President, yan po ay mayroong malaking tungkulin din siya, nagampanan niya dapat yan, at katuwang siya ng Presidente sa paglaban sa mga banta sa seguridad ng ating bansa. Samantalang yung mga dapat imbestigahan, yung CPP, NPA, NDF na mga party list,
na nakakakuha ng billions of funds mula sa gobyerno, hindi man lang iniimbestigahan. Yung kanilang party list dati, 7 yan sila dyan. Bayad muna, amoy pawis, Kabataan Party, recruiter ng NPA, Gabriela NPA Laber, at ang Alliance of Communist Teachers. O sana punta po for the last 22 years ang kanilang mga confidential, ang kanilang mga budget at mga pondo, billions and billions of pesos. Bakit hindi ito iniimbestigahan? Yan ang dapat imbestigahan at kasuhan. Yan ang dapat pinapatalsik sa gobyerno. Ngayon, may 3 pa sila. Si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers, nandyan pa. Ganon din si Sara Ilago ng Gabriela NPA Laber Party List, at itong si Reneco na Kabataan NPA Recruiter Party List. And they are given free access to the information of the government while they are working and operating at the same time as CPP, NPA, NDF, urban infiltrators and urban cadre operators. Mayroon pa silang pondo at nakakakuha pa sila ng mga maleta at kasama sila ni Marcos at ni Romualdez para protektahan sila at gamitin kontra sa mga Duterte. Alam natin propaganda nila ito, ang atake nila sa mga confidential fund di umano laban kay Sara Duterte.